months. 10 years. Sabi naman yung 10 years ano yan? Ano pa? Anong nagustuhan? Yun ang question. Anong nagustuhan mo kay Nico? Why? Ay, lagi ko siyang happy. Basta napapasaya niya po ako, mahal ko. Ay, na-in-love. Ano yung, oo. Pag tayo ganun. Hindi na tayo. Ay, Ay, yung iba dito. boy. Sa kabila. Dalawa, sino ba ang Ganun mag-assist? talaga, ano eh. Ikaw na lang, saan ka? Doon, maski na lang. Punta na lang po. Pwede naman, dito ka dyan, si Raras. Kasi mag-system kayo, di ba? O, si Raras na mag-aano dyan. Ano lang tayo ha, 15 minutes, no? Para dun sa ating Yeah. PowerPoint. Another 15 minutes para dun to 20 minutes para sa system nyo. And pagdating sa question, hindi ko na alam kung paano ko orasin. Maraming question din, tanggapin para naman sa ikaka-gaganda pa ng system. Okay, so meron tayong video, pero video sa purpose lang para meron tayong documentation. Pero hindi yan lalabas. Pag lumabas yan, kahit 4 years na kayo, habulin ko tayo. Okay, so sige. Okay, plan. Okay, so good morning everyone. We are the group 7 and our title for our chapter, our thesis is Integrating Advanced Monitoring System for Early Disease Detection and Preventive Measures in Taro Cultivation, a pathway to enhance crop health and yield. So yung the meaning of I'm the leader. My name is Dario Tesorero, and together with Bayan Arumba and Mary Jane Raras. So yung taro is what you call Gabi for then next. So why we discuss why will we tackle about the taro cultivation? So the problem is background. So we all know that taro promotes a healthy body weight and supporting heart health. So the taro or gabi is have a lot of nutrition that we can use, and we for your information, taro or gabi has twice the fiber. I mean twice more than twice fiber than the potato. So taro helps the body to have a better digestive function and to have nutrition protein. So however, taro farming faces challenges like diseases that harm the overall crop. So we all know that every crop or every farming in agriculture faces challenges like yung mga sakit na nakakasira ng halaman or nakakapagbulok ng yung mga prutas or anything na nasa part ng crop. So to prevent this, which can cause losses, it needs to detect the disease at an early stage. So we have so yun nga, nagtatagal ko. To prevent this, kailangan ng mga consumer or mga seller, and lalo na ng mga farmer, na magkaroon ng proactive measure or yung mga magkaroon ng tamang knowledge about sa mga kung paano madedetect or mapaprevent agad bago pa magkaroon or lumala. So this study aims to explore into the life cycle, exploring resistant varieties and prioritizing the well-being of growers, seller, and consumer. Gaya nga ng sinabi ko, priority natin yung mga consumer and the mga seller, lalo na yung mga grower, para mas maganda yung pagkaroon ng agriculture ng taro. So, ayun, para din, syempre, yung taro is healthy sa katawan, lalo na gulay ito, and gagamit ng mga lahat to, ayun, ginagamit sa mga kahit anong pagkain.
So for the conceptual framework, the researchers initially, first po sa input is kailangan po nandito po yung pagpaplano. So dito po kami nagplano, doon po kami nagbigay ng expectations, ano po yung magiging sagot dun sa study namin or sa research namin. So dito po sa pagpaplano is nag-base din po kami sa mga expectations po namin mga researcher para po makagawa po kami or makapag-formulate po kami ng problem na sosolusyonan. So next po is the process. So sa process po is, since tapos na po kami sa planning ng mga functionalities or gagawin sa system, so dito po is papasok yung pag-gather ng information, tapos yung pagbibigay po ng refinement or solutions dun sa mga na-formulate po namin solutions dun sa pagpaplano pa lang. So dito po sa process na to is nag-create po kami ng web-based platform na meron pong features like consultations and informational pages po para sa mga respondents namin. So for the output naman po is yung system namin or yung web-based system namin, which is the Advanced Monitoring System for Early Disease Detection and Preventive Measures dun po sa taro cultivation. So ito pong site na to is information website, pero po meron pong connection within or interaction dun po sa admin and dun sa user, which is to be discussed mamaya po sa system. Next, in research paradigm. So, in research paradigm, this is the, we are the researchers na gumagamit ng mga assumption, beliefs, and methodologies na iikot mismo sa buong overall study. So, we have the input, process, and output. So, yung initial planning stage of requirements, ito yung pinaka-early stage na kung saan kailangan ng mga researcher na mag-create or ma-set ng objectives na dapat naka-align sa mismong study para yung cover ng mismong study is ma-meet namin yung mismong hinahanap o mismong standards na kailangan sa buong system. So, yung ginamit namin system requirements, we have the Visual Studio Code and MongoDB. So, in the process naman, ito, so nag-start muna and then dito ina-identify namin kung ano nga ba yung problem na gagawin namin sa buong mismong study. So yun nga, yung dito inaalam namin yung mismong disease at an early stage na kung saan habang tinatanim pa lang yung taro. So dito, once na na-identify na namin, dito na kami mag-create or mag-propose ng title and solution. So once it was approved naman, dito mag-gather kami ng information like the cultivation and the diseases, and then preventive measures. So once na natapos yun, or once na na-complete, dito naman mag-collect na kami ng mga data through survey questionnaire. So dito, kolektahin namin siya galing sa mga respondents, which is yung mga growers, sellers, and consumers. So doon, malalaman namin kung ano nga ba yung mga problema o mga kinakaharap nila na usually hindi nila alam. So doon, malalaman namin kung ano nga ba yung pwede namin i-apply doon o mabigay sa mismong system para malutas yung problema na kinakaharap na yun. So once na nakuha na namin yung pinaka yun, doon mag-create na kami ng mismong code. Then once the system, ayun, magdedebug na kami at validate namin kung may mga problema pa bang na-encounter mismo sa buong system. And then once, bago siya i-deploy. So for our statement of the problem, una we have the lack of proactive measure. Siyempre, yung proactive is kailangan natin na ma-sustain or beforehand pa lang is malaman na agad kung paano yung mga gagawin para maiwasan or ma-prevent yung mga diseases na pwedeng or yung mga challenge na pwedeng kaharapin ng mga taro cultivator pagdating sa pagpa-farm. So, kailangan yung proactive, syempre, kailangan hindi mo siya, before pa lang magagawa mo na and hindi na kailangan umabot pa sa hindi na kailangan lutasin after pa magkaroon ng problema. And syempre, meron tayong limited awareness among stakeholders, yung mga consumer or yung mga seller ng gabi na nagbebenta or nagpapakalat or nagpahanap buhay para sa pamamagitan ng mga taro or gabi, yung mga yung mga information na alam nila is hindi pa natin masyadong sure kung sapat na para malaman nila kung okay lang yung mga taro na nakukuha nila and kung sakali man na
I mean, yung mga walang problem or mga sakit na crop or yung product. Then, if ever man na magkaroon ng problema sa mga stakeholders, syempre, maapektuhan nito yung economy. So, we have the economic consequences, yung mga pag-lessen or pagbaba ng production rate. Syempre, pag nagkaroon ng mga sakit or yung mga problema yung mga gabi, is namamatay ito. So, lalong nababawasan or may hirapan magbenta or mag-farm yung mga taro cultivator. And syempre, yung sufficient knowledge for effective measures, so kailangan din nilang malaman kung ano yung mga dapat gawin if ever man na magkaroon na ng sakit yung mga taro na yan. And kung mayroon kang mga lunas or solution para maiwasan yung mga sakit. Then, syempre, yun na nga, yung gaya ng economic consequences. Magkakaroon ka ng impact on sustainability and productivity or yung pagpo-produce or pagpaparami and pagbebenta sa farm, sa market. So for the research technique method used is we have used the descriptive analysis and qualitative research approach. So bakit po namin ginamit si qualitative research approach is that kailangan po or gusto po namin makuha yung experiences, yung insights, or ano po yung actions na ginagawa nila dun sa pagtatanim nila. So important po dito is makuha po namin kung aware po ba sila sa disease ng gabi, kung aware po ba sila sa benefits, kung may idea po ba sila sa mga risk na pinopose po ng gabi na may disease na yon. And then, yung mga technological advancements, kung pabor po ba sila or ano po yung gusto nila makita sa future. So for the descriptive analysis, kinuha po namin yung descriptive analysis para po sa pag-a-analyze ng mga sagot ng respondents. Together with thematic analysis. Kasi po, kinuha po muna namin, sinummarize po muna namin yung idea nila or yung insights nila dun sa sagot nila sa questionnaires, which is dun sa interviews. So, we have concluded or yung sa pagkuha po namin sa thematic na yun is sama-sama po namin siya by team. So, example, kung marami po ang konti lang po ang nakakaalam sa disease ng gabi, so we have team yung mga sagot po nila. So, dito po kasi sa descriptive analysis, marami at iba't ibang sagot yung mga respondents. So, para po, yung mga sagot na yun is maaayos namin or maa-analyze namin kung makakatulong po ba siya or paano po siya magiging effective kapag nag-implement kami ng information web-based system. So, sa research setting participant naman, is yung pinaka-location namin is all around on Taguig City only, and the respondents, it can be a consumer, sellers, and growers. Na kung saan yung mga galing lang mismo dito sa PUP sa BSIT students na pwedeng relatives, neighbors, and their parents. Meron po. Meron po. May nakatanim pa rin. Meron po kami nakuha na ano po nila, kamag-anak. Tapos ayun po yung kinuha namin ng mga data, samples. So sa sample techniques po is we have used purposive sampling. Kasi po, hindi po namin kukuha randomly yung mga respondents. So kanina po nasabi na meron lang po kaming respondents which is yung growers, yung sellers, and yung consumers. So next po is, dito po, we have set criteria para po makakuha ng respondents. So number one is kailangan po may involvement sila dun sa taro or gabi. Kasi po paano po namin makukuha yung mga concise answer dun sa awareness nila or yung mga benefits na alam nila kung hindi po kami kukuha ng mga respondents na wala naman pong alam dun sa gabi. So next is the knowledge and awareness of taro diseases. Dito po alamin namin or kinuha po namin yung mga respondents na may idea po or may masashare po na idea about dun sa disease na nakukuha nila or alam po nila dun sa gabi nila. So dito naman po sa knowledge in taro benefits, so
important din po siya kasi may mga consumers po kami kinuha. And then yung mga growers na yun, bakit po ba sila nagtatanim? Ano po bang benefits ng gabi? So yun po yung dahilan kung bakit nasama po siya sa criteria. And knowledge in preventive measures, this is also important kasi po, ang disease parating may kasamang preventive measures, which is yun po yung ina-assess namin or gusto namin ma-implement or maitulong dun po sa web-based system. So for our population sample size, ito yung mga experience or mga category na mga result ng category na nakuha namin. So sa no experience, we have 4 seller. Then sa short term, we have 3 seller. Pero sa long term, wala naman. And for the consumer, we have 9 na no experience or wala pang experience sa pag-farm. Then 11 for the short term, yung may experience kahit pa paano na nakapagtanim or nakapag-farm. Then sa long term, dito merong 4 is yung 4 na matagal nang nagpa-farm sa farm ng taro. Then sa mga grower, syempre yun nga, meron ditong short-term grower or tatlong short-term na merong experience. Then sa long term, meron din 3. Then dito meron 20 experience in taro farming and yung 10 dito is no experience in taro farming, consumer and seller. Then yung sa may consumer naman, farming and consumer, we have 24 experience and 13 no experience. So sa instrument of the study naman, we use open-ended interview questionnaire para maalaw yung mga consumers, sellers, and growers na makapagbigay ng mga insight, experiences na galing sa mismo kanilang word o mismo kanilang mga, yun nga, para makapagbigay ng ideas sa magiging kalabasan ng buong study. So yeah, thank you for listening for our PowerPoint presentation. Sit na sa Kabila. Ano, admin po yun? Ito po yung sa Reddit ay user po muna. User po ba muna? Ano ba dapat? Mag-register ba yan? Ito po. Register. So, yun. Register. Register na. Ay, baba na naman. So dito we have the name. Then we have the email. Dito magkakaroon to ng verification for Gmail. Mag-email mo na. Ano? Reset na pala. Email. Code. Tapos, GURR. Yan. Tapos, tama. Ayun po yung ganyan. So ayan, makapag-register tayo. And pag-register, we have the verification or OTP. So, kasi So, ito po yung ano, lagi na lang yung 48. 4894777. So, if we submit this, yan, pag tama, diretso na siya diretso na siya mag-login. So, ito yung front page namin. So, ayan lang, parang simple lang. Ayan lang. So, dito,
dito natin makikita yung mga general knowledge about Taro or yung Gabi para alam nila kung ano yung dapat na nilang malaman sa definition or kung kung anong benefit or mga definition na meron yung Taro. So, ito yung meaning ng Taro ay info. And then, we have the references here so that we can avoid copyright. So, yan. If we can add naman pag sa admin. Yan. Then, dito naman yung mga diseases or yung mga common na sakit or yan, yung mga sakit na pwede makuha ng mga Taro. So, ganun lang din. Ito yung mga info and yung references nandito na rin. Then, yung isa is yung preventive measure. Dito naman is yung mga idea para mag-prevent or maiwasan yung mga sakit na to. Ganun lang din, information about it and yung reference. Then, yung next is we have forum or So dito po, ano po, sa post forum po, may ganito po kami since para po magkaroon ng collaborative space opo, yung mga users. So, unahin po natin dito is, katulad po niyan, post po to ng user. So, pwede po silang, opo, pwede po mag-comment. Like, yun. Paano pag kalakuhan ng hindi ko comment yun? Ano po, sir, meron po kami profanity filter. Kunyari po, wag yan. Ano ba? Ay, sorry. Ano ba? Sige po. Yun nga yung good. Ito po. Yun nga yung So, good. ito po. Okay, guys, sige po. and po for English. Ayan po, meron po ganyan, tapos hindi po makikita naka-filter po siya. Dapat hindi na lang nagpo-post. Hindi na siya mapupunta dyan. Okay po. Ano po sir, ayun po yung namin na, yung sa notification po sana dapat na magdidelete na po siya. Oo, hindi na siya mapupunta dyan. Opo, hindi na po. Kasi hahaba yan eh. Opo Pag sir. nag-reply ka dyan, pwede ba? Ay, Opo, lang sir. tayo. Yan. Tingnan dyan. Yan. Kailangan nila-reply. Tingnan mo na reply. Ayun. Masama po yan. And then, ano po, next po is, ayun po yung nomination. So, dito po is may mga other posts din po kami nagkaka-post comments. So, next po is yung pag-share. Ay, hindi po. May gawa ka ng sarili mo. Yan. So, dito po meron din pong profanity filter katulad po ng, kasi po na-asterisk lang din po. Ay, katulad po yung Budas. Hindi na napupunta dyan. Ay, sorry po. May namali. Tapos, then sa image, ito na lang po ulit. Ito po. So, ito po. Naka-ano na rin po siya, nakapag na-add po is dapat sa taas po siya pupunta. So, next po is pwede niyo pong ma-edit po yung post niya. So, kanina po hindi po natin nakita po, no? Kasi wala pong access yung ibang users. So, siya lang po yung pwede mag-edit since siya lang po yung Sa kanyang post. post. Yes po. So, next po is naman sa consultation forum. So, ito po is yung kanina po nabanggit namin na is between admin and users lang po. So, like, so kapag po nag-add po si other users dito is hindi po nila makikita. So, exclusive lang po siya dun sa nag-post or specific user. So, wait lang po natin.
ulit. Yung first page, ang bago nilalagay yung pangalan kasi nakalagay doon yung pinagkikita rin. Oo, hindi ka na. Eh, Ano, 20 pages. May iba pa nga. Meron si Hindi namin ko, naghanap na ako ng acrobat eh. Yung night, di ba may night ka? Wala akong Yan na. night ka. Ayun na po. So, Pinagkakabal ko, hindi ko alam si Sir bago lang po Rodriguez ng kanina. So, ito po is, magkakaroon lang po siya ng interaction din sa admin. So, mamaya po ipapakita po namin yung sa admin side. So, ito po lang po sa forum. Sila lang po, ito lang po yung makikita niya. Pero sa other users, meron pa rin po. Tapos sa, ano po, ito pong TalTube is ginawa po namin. Since yung mga respondents po namin is, ay ano po yung May UI. information system. Yes. Ayan po, nakakategorize na rin po siya, like, kunyari, cultivation. Saan galing yung mga articles mo? Net po, pero po may reference po kami dito. Meron. Saan? Ito po sa YouTube po, ma'am. Asan yung reference? Nasaan dyan? Ay, ito po. Ito po. Hindi, na-direct lang siya doon. Ano ba? Hindi, may reference. Ito Asan po yung ma'am yung reference? reference. Saan ba yan? Ito po. Di pa rin yun yung reference niya. Nasa pinaka-link niya. Ay, ano po ma'am, sa admin page po siya makukuha. So, ito po is, kailangan lang po namin is, yung name lang po. Dun sa... Hindi kasi edi wala yung ano na yan. Kasi kung kunyari ako, dapat kung viewer ako, user ako, kailangan makita ko na doon siya kinuha. Hindi lang pwedeng sa admin makikita yun. Kasi parang you are informing, di ba may data privacy tayo? Opo. So technically, hindi kasi sa inyo yung video na yan. Diba? Although nakalagay may YouTube or something, pero dapat naka-indicate siguro yung pinaka-source niya. Not only the keywords. Okay. Ilagay na rin siya ng Okay, ma'am, kahit pwede pag pinindot na pwede mag-YouTube direct. Oo, pero kumbaga sa ano nga, yun yung sinabi ko nga. Although nakalagay naman yan YouTube pa din, pero dapat nakalagay pa rin yung pinatunan niyo or the reference link. Okay. Parang yung kanina nyo, di ba yung kanina nyo may reference? Diba? Kasi doon yung siya kinuha eh. Okay. Okay. Okay po, ma'am. So, Pero ang ayun po, talagang ano naman niya, namin. dapat meron kayong sarili. Yun talaga ang ano dyan, hindi lang basta nililink natin sa YouTube. Para pag talaga ano yan, gagawa kayo ng sarili nyong video. Yes po. Ano po ma'am, since hardware po kasi siya dapat, so kung makakit po namin sa capstone, yun po yung mangyayari. Pero as for now, kumukuha lang po kami ng link or reference po sa ibang website. So yun po. Ikaw, gusto mong mag-post ng gano'n, gusto mong mag-share ng pwede din. Pwede ikaw. Pwede ikaw kasi. Ang user po, hindi po nakakapag-post po. Kasi po, para po maiwasan po namin yung mga post po ng ibang users na baka kung ano po yung ilagay. Kaya po admin lang po yung nakakapag-post. And all related to Gabi or Tara lang po siya. Ano pwede? Tapos i-upload na lang sa mga admin. Ayun po, pwede rin naman po namin siya i-integrate po Dahil na. kasi, baka hindi naman, baka ako, admin, hindi naman ako, invest na yung isang user eh, may nakita mas maganda. Na gusto niya may siya. Okay po sir. Pwede ako, pwede naman po na. Hindi lang po namin na gawa dito. Yung sa user. So next po is yung infographics po namin. So bakit po kami may ganito? Kasi po may mga respondents po tayo na hindi po nagtatagal sa screen time. So pwede po nila, Baka mabilisan. opo mabilis lang po, and pwede po nila itong ma-download as PDF para kung gusto lang po nila tingnan, ganun. Eh, tinanong po natin. Same din yan, no, sa video. Ay, ano po to ma'am, user po talaga yung nag-post nito. Ano po, kaya po buy lang po siya, so wala po siyang reference kasi po gawa po talaga. Paano ma-approval? I mean, kunyari, inano ni user. Technically, for approval pa yan ni admin, di ba? Opo. So, paano ba-verify ni admin na gawa talaga siya ni user, na hindi siya nagawa sa internet? Ano? Ganon. Ayun po ma'am yung para po dapat sa mga users po na gusto po magpaganon. Kasi po yung mga nagme-message po sa mga admin, ayun po, kaya kailangan po verified account po yung ginagamit kapag Hindi, kahit verified yung account, yung mismong signal niya o shinare niya dyan,
Paano malaman na legit na kanya lang yun? Hindi siya gumawa nun. Ayun po ma'am, ano po, yun po yung kailangan din po namin i-work. Ay, naman. Wait lang. Ay, ano po pala, admin po pala. Ito po pala. Ayun. Asa na siya? Ay, di admin po. Yan. Kaya sa akin. Naka-open pa rin. Wait, wait, wait. So, ito po. See? Ito po yung PDF na download. Opo, para po pagtitingnan-tingnan lang po ng mga old age users po namin. Ganun. So, next po is... So, ayun po yung mga sa users. Saan siya mag-post yan? Ay, ano po? Ay, sa infographic po, admin lang po siya. Admin lang po. So, ang admin na po yung nakapag-post. Ang nakakapag-post lang po si user is dun sa Doon lang sa forum po tsaka sa forum. consultation. Tapos, meron din po sa profile, na-edit po yung profile and then at page password. So, next po is sa admin page. So dito, ito naman yung mga user or yung mga pagpaseller. Ay, ganyan na kasi yung yung UI sa projector. Pero hindi po ganyan. So, ito yung mga user. Eh, Ay, hindi yung yung maliit. Yun. Yan. Yan. yan ako. So, ayan. Ito yung mga user, pwede makakapag-create if ever man na gagawa na lang ng sariling admin, I mean ng user. Then, ayan. Nakamanage na rin yung post. Tapos, ito, yan, meron din siyang tool for post. And makikita dito yung mga so, dito yung mga title, category, and reference. Pero pag Palitin yun. Nasa Control, hindi, palitin. Zoom out mo, zoom out. Ayun. ayun po. pag dito, makikita natin dito yung description niya and lahat ng information. So, pwede lang i-edit dito yung post if ever man namin kailangan mag-write. So, pwede rin mag-delete if ever man na may hindi okay na post. Then, meron din sa diseases or yung kanina yung katabi ng about Taro, meron lang din may information and crude. Pati yung preventive meron siyang crude. And ito naman, dito naman tayo sa forum list. Dito yung mga, makikita natin yung mga forum or yung mga post ng admin, ay ng mga user ko nito. So, ito yung, if ever man na may kailangan i-delete, Ayun yung makakapag-delete. message kanina. Hindi po sir. Yan po yung forum. May access po yung admin mag-delete po ng post ng user. Hindi. Ano yung interaction ng text kanina? Ay, yung ito na po. So, hindi ako ba nag-message ka kanina? Opo sir, ito po. Consultation na ito. Sino ako ka? Hindi ba yun? Di ba yung Ah, iba pala. So, ayun po sir, kaya po marami sila. Kasi marami na po user nagpa-consult. So, kaya po may listahan po sila nun. So, ito po si admin, pwede po siya makapag-reply dun sa user. Pag mag-send, makapag-reply din. Ayan po, si admin po. Next.
So dito naman sa infographics, syempre ganito yan na nakapag-create and nakapag-delete ng mga information about yung mga infographic kanina na pinapakita. Yan. Maglalagay lang title and then yung image. Then, yung mga videos, dito yung mga admin natin yung makakagawa ng post about yung mga video na nilalagay. So, kailangan natin ng URL para malagay yung video. Pwede ba mag-upload ng ano? Sorry, yung video. Hindi pa po, sir. Ano lang po talaga. Puro opening lang po. Pwede parang i-work din po namin siyang So sa questions po is, since wala naman po kaming data dito sa system po namin, kumuha po kami ng data dun sa respondents. So, since meron po kami mga tatlong role, yung current role, which is yung farmers, sellers, and consumers. So, dito po is yung list ng mga questions para po dun sa farmers. So, pwede po makapag-create ng question and then yung option nila. So, next po is yung, ito po na didelete din po yung mga questions, pero since di na po natin siya gagalawin para po mapakita sa analytics. Ito po ang example is sa analytics para po sa farmers. So ito po yung questionnaire. Ito po yung kanina nandun sa listahan. So ito po is yung pag nag-select po tayo ng question, individually po mag-show yung results sa chart. So pwede po tayo mamili kung gusto natin ng pie or ng donut or ng line chart. Pero po mas ano po dito, mas necessary po dito yung bar chart. So, para po sa download PDF, pwede po tayo mag-download ng isang question lang. Ito po. So, ito po si farmer, yung isang question lang po to. Pero po, kung gusto mo ni admin, i-print yung buong, i-print po yung buong survey is, i-click lang si download PDF, all PDF. Wait na lang kasi mag-render natin, mag-download na po yan. So kanina po, isa lang po yung na-print kasi isa lang po question. Pero ngayon po, since sa download all PDF is lahat po ng questionnaire or lahat po ng data is kasama po sa download din sa analytics. So ayun po para sa admin. So yung access ng admin and then meron din po sila sa profile yung mag-edit po and then mag-change ng passwords. Ang goal nyo dyan, sa goal nyo ba dyan is matutong magtanim, tama ba, ng gabi? Ano po, makatulong po. Opo. Para po sa mga potential growers or mga balang po magtanim in the O future. parang magtanim. Yes. So, hindi naman kasabi mo, kumbaga, bumukal lang, iba alalagay, hindi naman ganun kadali magtanim. I mean, may mga process yan. Now, meron ba dyan na parang step-by-step process wherein maintindihan ko kung paano ang tamang pagtatanim ng gabi? Ngayon dito po is wala po kami nakapost pero po sa infographics po siya pwedeng ma-apply. And then yung about po taro, doon po siya pwedeng
ma-post po. So, yung mga Mga galing sa ano yung user nyo yun, di ba? Yung mga infographics. hindi po ma'am, sa admin po galing. Pero kasi yun yung isa sa pinaka, one of the objectives siguro nyo para matututo, di ba? Na makapagdating. Pero pwede nga rin yan na gawin something na experimental eh. Para gaano ba, sige, gaano kabilis Gaano tumubo kabilis ang tumubo? sangga? Gaano kalaki? Yan, I mean, ano yung technically, hindi kasi masyado itong nagana. Ano tinatanim sa gabi? I mean, wala naman yung buto, di ba? So, ang tinanim may ano? Sanga. Yung sanga, yung Ano ba ugat. yung tinatanim sa kanya? May buto ba yan? Wala mang buto yan, di ba? Ano po ma'am, yung may corn po siya eh. May parang sa patatas po. Ugat yun, Parang, ugat. opo, ganun po siya Ugat. tinatanim. Ugat nga, di ba? So, ngayon, pag tinanim mo yung ugat na yan, kasi may mga kamay talaga na ano eh, ano ba yun? Basta ganun magaling magpatubo ng ano. Hindi ko kamay ko, hindi ko alam eh. Hindi ko rin na-try pa magtanim kasi. But anyway, ilang or gaano kabilis tumutubo yung isang gabi? Sa bilis po ng months po kasi siya tumubo eh. 9 months po ma'am. Para sa Gaano kalaki yung ano? Gaano kalaki? 9 months ba bago umano yun? Kasi pwede man tumubo, eh, di ugat, meron ng gumanong dahon. Matagal ba tumubo ang gabi? O di ba hindi pa 7 to 9 ba? months po ma'am. Ha? 7 to 9 months po ang tubo ng gabi. Tsaka po, ano po, may iba't iba po kasing gabi. May, ano po, katulad po ng mga gabi. Hindi ba yan? Hindi, may ibang May ibang klase kasi ng mga- gabi. May gabi kasi na nakakain. May May nakilala ilang na klase. nga Yes, meron. Tapos yung parang pag niluto mo yung malapot na, tapos meron yung matigas lang talaga. Opo, May iba't mga ibang gabi. klase kasi Iba't ng ibang gabi klase ba? po. Kung Ayun. may iba't ibang klase, pare-pares ba sila ng pagbilis, yung pagtubo? Yung ano ba yun? Basta pag tinanim mo, kunyari sabay-sabay, iba't ibang klase. Sabay-sabay din ba sila yung pagtaas nila or pagtubo nila? Hindi po ma'am, depende po siya eh. Depende po. Tsaka po, ano po, minsan po yun nga po, yung sa mga disease po na nagsastunt yung growth po ng gabi, kaya po nangyayari yung mga ganun. So, hindi po sila Lupa sabay-sabay. ma'am, di ba? Lupa ma'am, medyo basa-basa. Kaya tanong sa akin, may buto, di ko wala bang buto yan. Ano, ang tinatanim, yung Ugat ma'am, pinaka... ugat. Ugat. Hindi, yung pinakabunga. Ugat ma'am. Ayun ma'am, yun ma'am, Yung yung bunga. bunga, di ba? Yun natin yun ma'am eh. Paano ba yung bunga Hindi, niya? iniisip ko at itlog. Eh kasi tsaka ang ano, bunga, ano, di ba? Pag di ba ang bunga niya yung dahon? Dahon. Dahon ma'am, dahon. Oh, Dahon ano yung may- harvest niya Paano ko ma'am. makaka-harvest ng gabi? Yung dahon ma'am, binubuhay Yung dahon. pinaka- yung fruit ko kasi nun ma'am. may Tumutubo siya parang- ma'am pa. Pakat siya ma'am. Tapos yun yung pinuputol yung dahon o kaya yung katawan. Pero nakakain yung bunga. Yung bunga ma'am sa loob, nakakain din yun ma'am yung ugat. Kumbaga, pwede. Nagtanim ako ito yung isang pirasong gabi. Dadami ba yun sa ilalim? Mag-aanak ba yun? Hindi ma'am. May bunga ba? Katubo. Paano ko makukuha yun? Ito rin yung tinanim ko. Ay, ano ma'am? Dadami. Madami pa naman. Madami. Madami Ay, pa madami. Yan yung pinaka-roots, yung tinanim ko, kakapit yan dito para mag-anak-anak siya. Ah, Tapos yung tangkay, Nagaganon din ma'am, nagaganon din. Tumutubo din. Oo, alam mo yung Madami tangkay, din. pero kasi iniisip ko sa ilalim, paano dumada? Kaya tanong ko, dumadami ba yung ilalim niya? Kasi pag dumadami yung tendency, pwede ko kuhain, magtanim ulit ako ng panibago. Yung matanda kasi, di ba yung nasa gitna, yun yung magulang eh, yun yung tinanim mo. Okay. Ikaw, ma'am. Ano ko nga po, ano, more on ano lang information. Yung landing na page lang. ng user, yung ano? Yung I mean, pag inaccess ng web, ano yung landing page ng user? Login page agad? Or registration page? Pag may existing account na po siya, is pwede na po siya mag-login. Hindi, I Pero mean, pag pag wala. Isa Ayun yan po, sa amin, register po, kaya po meron sa amin, sa verification. Hindi pinipili mas maganda sa kanya, ano? category. Yung mismong, ano yun na, yung mismong dashboard. Tapos hindi lang siya makakapag-comment o makakapag-share dun sa forum hanggat hindi siya nagsasay. Ano lang ako, gusto ko lang parang guest lang eh. Opo, yung Mag-browse pinili lang po dun mag-browse sa lang ako, o di website. ba? Mag-browse lang ako. Opo. Ganon. Balik ka dun sa user. Balik ka dun sa user. Balik ka sa user. Yeah. Yung pinaka-dashboard. Okay, sa dashboard. Yan, yan. May tuloy ba ngayon sila, ano? Sila Kaligkat at sila Ero? Tuloy daw ba sila? Ang defense nila ngayon. Hindi ko pa alam. Parang wala naman sila ng
Kasi wala si Sir eh. Yan, dyan na sana. Dyan na sana nila or dun sa dashboard. Parang tas may kakaroon na lang dun ng login. Sa taas. Doon na lang yung login or register sa taas. Okay po. So, pwede po sila mag-surf Oo, pwede na mag-surf lang. sila. View mo lang yung ganun. Parang hindi na nila na-access yung- Oh, hindi nila ma-access yung forum yan. Hindi nila ma-access yan kasi nga. Kailangan po mag-login. Oo. Tingnan mo kung may ano, kung may, tingnan mo kung may ano. Parang, kasi may mga, parang na yun eh. Naghahanap-hanap ko naman. Yan oo, yan yung Paro Assist dyan. Yan, dyan yung landing page. Yun yun. Tapos, ayun, pwede niya in-navigate dyan. Pero yung, mga yan, yung mga iba pa. Ito, yung sa routing na lang po. Maganda yun. Hindi, kung iaangat mo yan, ano yung magagawa? Ang gagawin Kaya mo? nga. Ang gagawin nyo. Kung halimbawa, iaangat mo yan, Kasi IS lang talaga IS yan, yun, information. technically. Anyway, kasama naman talaga yun sa category nyo. Ngayon, kung iaangat mo yan for the thesis, ano yung gagawin? For the thesis ko, kung maaangat man po siya is hardware po, which is gagamit na po kami ng mga sensor sa disease detection, like po yung mga sensor ng mga, yung mga temperature, yung mga soil, and kung possible po is, yung mga respondents po kasi namin is mas familiar po sa mga peste kaysa po sa diseases ng tao. So kung mai-include po namin siya doon, which is yung gagamit po kami ng camera na sensor, para po Image detection. ayun po yung image detection para po ma-identify po kung anong pest yung possible na nandun dun sa gabi or sa leaf naman po meron pong leaf sensor yung Ginamit nila yung ano, sensor. yung plant tanong yun. Meron yun. Si Plan Tanong, meron. Meron yun. Si Plan Tanong. Meron na po, nag-ano. Meron, ano yan, Best tawag thesis. dito. Ano yan? Hindi nga lang sa overall, pero dito sa IT siya best thesis. May overall pa po. Oo. Tinatawag sa PACC. Pero parang bago lang ang tawag na. Kung yung malalaman mo kung anong species siya, tapos kung anong, kung ano yung mga uses niya. Yun yung tinatawag sa PACC na. Ano yung uses niya, ano yung, yun nga, parang scientific name mo. Tapos general info kung ganun ba or ano. Parang yun. Okay po. Sa amin naman po, disease detection po talaga siya literal. And then magpo-provide na lang po kami kung ano po yung preventive measures na pwedeng ma-apply kapag nagkaroon na po kami doon ng predictive analysis po doon sa monitoring po talaga namin sa hardware. May mga monitoring naman for the sensor at saka image processing. So, i-collect na lang po dito sa system namin sa yung Kasi may IS na kayo eh, may information na kayo eh. Ngayon ang gagawin nyo, paano na naman madedetect? Opo. I-connect nyo ngayon dyan sa IS. Magkakaroon na po siya ng predictive analysis. So, magpa-Python pero ngayon. Opo. i-promotion namin. Python na rin ang Python. Nakaral nga ni, ano, si Gia. May nag-predictive eh. Inaral niya yung Python. Python yung dinetect niya. Hindi ka lang set. Yun, mapabago nga lang din namin. Citrus yung gagawin din namin. Pero maganda kasi yung study niya. It is the predict citrus. Hindi na siya gagamit ng isang prutas. Predictive na. Citrus na, lahat. Aralin niya na. Lahat ng maaasim. So, lahat. Orange, lahat aaralin. Pero itong gabi, ano siya? Parang category. Um, Kunyari root crops. Root Root crops. crops, root crops. Root Pero crops di na. ba marami mga root crops? Gabi kasi is the root crops. Ano pa other Potato. Potato. kasama po. Kamote. Iba di ba ang kamote? Uy, kapatid. May kamuting ube, may May kamuting ube. Yes, kamoting kamuting kahoy. kahoy, kamuting So, bago. ibig sabihin, aaralin nyo lahat ng root crops kasi bakit? Iyaano nyo yun. Kumbaga, parang i-compare nyo siya. Pero dito may kasamang disease kasi. Oo. May sakit. Yung sa Si ano kasi, Ano ba yung si mostly Calamansi sa- naman, ang inaano niya rin, disease Disease at saka ng yung kalamansi. Kung healthy ba yung na-harvest niyang kalamansi o hindi. Pero kasi, nag-compare lang siya, kaya ako pinayagan yung predictive siya, pero kinompare niya yan visually. Yun nakikita lang. Pero hindi niya dinip analysis na ano yung, paano kung mabubulok na, yung itsura. Itsura lang, pero yung loob hindi niya ina-analyze.
Yun yung pinaka-study sa kanya. Citrus, hindi niya siya magkakategory ng kalamansi. Pero at least, inaral niya na kasi ang predictive. Yun talaga research. Hindi nga siya gagamit ng ano, hindi siya gagamit ng any sensor, di ba ma'am? Predictive lang yung pinapagawa sa kanya. Ewan ko, hindi ko kasi, wala akong idea kung paano nyo i-aangat yan or sasabihin yan kay Sir Julius. Anyway, kahit naman makinig siya dito, probably sa susunod, i-depend tayo. Kung gusto. Ngayon, meron kayo isang term para maganda rin at pinakamahalaga, mag-research. Kasi kung gusto nyo iangat, maganda yung study nyo, which is the agriculture, may IS na kayo. Gagawa nyo na lang siya ng hardware, mga sensor, kung ang gagawin nyo, kung IoT, kung ano may aaralin nyo. May isang term kayo para review. Then, nandiyan na kayo, nag-start na kayo eh. So, hindi lang ko nga lang alam at hindi ko hawak ang heart ni Sir Julius kung i-a-approve niya. Pero malaki naman potentially kung sa 100%, yung 20% naman. Kasi bakit? Agriculture yung minahawak nyo. Ibig sabihin, isa sa category kasi ng DOST natin, yung mga local government o national government natin, ay hinahanap nila which is the agriculture, yung sustainability ng isang study, yun yung hinahanap nila. So, pasok naman for the 20%. Nasa sa inyo nga lang yan. Kung paano yung i-relate or paano yung i-defend yan kay Sir Julius. At sa lahat ng panel dito, hindi lang naman si Ma'am Joanne or si Sir Moto na uupo sa inyo. Ibig sabihin lahat yan. Lahat na makikinig sa inyo. Tsaka naman yan, kahit naman hindi sila makinig sa inyo, probably nag-check sila ng documentation. At si Sir Julius, di ba may binigay kayo sa amin na yes, pinag-iwalay niya na ngayon yun. Ibig sabihin, may nakita na ako, ito potential, ito hindi, ito less. Ito ang maganda, ito this. Pinano niya na. Tapos, parang meron siyang ginawa, kaya palatandaan siya kasi once na, kunyari, dinipend mo yan sa kanya. Papaalala ko lang, sir, ito yata yung nagustuhan mo or ano yung pwede natin ipagawa dito. Pero probably, magre-review up kayo na tayo. Bago kayo dumaan sa amin, sa kanya muna. Magde-defend kayo sa harapan niya, then kung ano yung mga, kung parang nagmamak defense din kayo sa kanya sa harapan niya. Pag nagustuhan niya, o sige, baba niyo sa mga faculty. Kahit gusto niya, kung ayaw ng faculty, wala kayong magagawa. Which is, papalitan yung partner study. Pero at least, may potential na, narinig na ni Ma'am Joanne niya. Ngayon, ang gusto niya marinig ngayon bago. Kung narinig na ni Ma'am Joanne niya na may IS na kayo, ano yung bagong iaangat niyo sa kanila, which is predictive or mag-hardware kayo. Yun yung gusto niya ngayon marinig. Experimental. Yes. Yun. Kasi ano narinig niya na eh. Sabi ni Ma'am Joanne, sumana na sa akin na panel ko na yan itong final defense ng kay Ma'am Babs. Ngayon, ano yung bago? Pero kung yan pa rin yung ilalagay niyo sa kanya, eh syempre, isa na yan sa tututol, ay ma'am, IS lang yan. Ay sir, IS lang. Ngayon, bigyan niyo siya ng bago. Kung ano yun. Kasi kunyari niya, hindi yan Hindi ko ma-approve. siya IS lang. Kung kulang na kulang, sa akin kumpleto, sa subject ko ha. Kasi unang-una, gumamit ko rin sa akin ng mga methods. Yun kasi importante. Which is also, yung mga natutunan nyo kala Sir Dalisa, in-apply. Kulang mo nga lang dyan, mobile. Diba? Kung ipapalit nyo kung ano itsura ng web, yun ang itsura ng mobile nyo. Ngayon, hindi mobile yan. Ang gagawin nyo dyan, hardware yan. Kung gagawin nyo ng web, magagamit pa. Kaya aralin nyo pa rin. Kung gusto nyo siya i-angat, kasi sustainability hinahanap natin pagdating sa mga thesis nyo. Ngayon, kahit wala na kayo dito, kung maganda yung project nyo, tatawagin na tatawagin kayo. Kasi pagkain yan. Diba? Yes. Tumutubo. Kailangan. Kaya maganda yung project. Ngayon, ang aaralin nyo, meron na ba nito sa ibang study? Ano yung pwede ilagay mo dito sa study na to na mas magiging kapakipakinabang kung iaangat mo siya. Kasi yun ang inaaral mo. Hindi lang baka, ito maganda kasi agriculture. Hindi katulad din ni Crawfish. Crawfish naman, ganda siyang study. Pero bakit? Peste siya sa ibang lugar. Which is na Amerika.
Hindi na kinakain yun. Pestle tawag nila doon. Kasi bakit? Kumakain yun ng mga nandun sa ito. Akala ko pala yun. Inuubos niya. Peste sa kanila yun. Pero sa atin, bakit ginagawang leashes? Ano ngayon yung cultivation sa atin? Pwede pet, pwede kinakain. Maraming pwede mo yan. Mga question pa. Yun lang, medyo may kulang. Yun nga, parang hindi ko kasi nalo yun sa disease. Yun may title nga pala na kasama ko. Meron mga disease na, ano yung mga disease na nakikita natin sa gut or sa tao? Binigyan lang nila ng information. As ano yun? Yung leaf blight po ma'am, sa mga affected niyan, yung leaf po ma'am, then ito ma'am, yung Tsaka pag nagano kayo sa susunod, kunyari, disease ka. No, ang gagawin nyo, madalit naman. Sa disease kasi, pwedeng pag disease, saan din nila nakukuha yung disease? Paano nila Klase ba ng lupa? Aralin yung aralin dyan. Yes. Soil, yung Tubig. temperature, yung water, yes. Ano? Pathogens. Kailangan Oo. ba parang Ako Sino din. ba ang nag-ano yan? Sino ba yung nag-ano sa akin? Hindi, si Mali. yung kay Peanut mali? Si Peanut kasi, ang inaral niya, anong nutrients na nakukuha? Ang in-establish mo na sa akin, bago siya experimental sila hindi sila IS, experimental sila. Ang sinabi niya muna sa amin, ano yung information about dun sa balat natin? Ano yung nutrients, saan niya nabasa, yung study na yun, kasi experimental siya. Ngayon, after nun, ang umupulang yata nun si Sir Dalisay. Pwede, ma'am. Ngayon, tinignan nila, every experiment, every day, meron silang kinukuhang size, laki ng dahon, meron silang video. May kinabit silang video doon sa pechay nila. So, dalawang pechay yung in-study nila, yung isang mayroong mga balat ng mali, yung isa, wala lang. So, ang kulang na lang nila, sa kanila naman, ang kulang, information. Sa inyo, experimental. Saan pa? Ikaw mo, Chua. Okay na siguro. Ikaw, Sir Okay na. Noah. Any question? At least narinig nyo naman yung side ko, no? Sana in one term, makikita-kita tayo, at sana makita ko siya ulit. Kasi may potential, kaso kayo, about IS. Kaya ako kayo pinayagan kasi binigyan ko kayo ng category, di ba? Kasama naman yan sa category nyo, which is tama naman, pumasok na siya for the category ng IS. Pero kung iaangat nyo yan sa thesis, marami pa kayo gagawin. Dali nyo yung mobile, at pangalawa, galing na naman kayo sa hardware. Alam nyo naman yan kasi. May question? Wala na. Sige, picture tayo. So,